Magandang araw mga kaibigan. Ang ating talakayin ngayon ay kung bakit kahit anong sikap mo kasamang panalangin mo sa Diyos ay mahirap ka pa rin. Pero bago ang lahat, ito muna. Okay, magandang araw mga kaibigan ulit. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay kung bakit kahit anong sikap mo kasamang panalangin mo sa Diyos ay mahirap ka pa rin. No? Alam mo mga kaibigan, minsan maisip mo na palagi ka namang nananalangin pero mahirap ka pa rin. Samantalang ang mga mayaman hindi na nga nakakilala ng Diyos. Pero mayaman naman sila. Alam mo mga kaibigan, ako naisip ko rin yun minsan na bakit ganun kaya, no? Lahat naman ng sinasabi sa Biblia, lahat naman ng hinihingi mo raw ay walang imposible at ibibigay sa pamamagitan ng pangalan niya. So ito ang ating tatalakayin ngayon. Alam mo, sa mga sitwasyon na yan, sasagutin natin ng practical na sagot sa panahon ngayon. Alam mo, may kasabihan kasi na yung sinasabi na pag mayroon ka raw itatanim ay may aanihin. No, kaya alam mo yung mga mayaman kasi noon, pinaghirapan din kasi nila yung mga ari-arian nila kung anong mayroon sila ngayon. Kaya lumago. So dumating yung araw na lumaki yung kanilang pagmamayari. At halimbawa yung mga negosyo o anuman, mga buhay nila, kaya gumanda yung kanilang buhay. So ang lahat ng yan ay pinaghirapan nila yun sa pamamagitan ng sakripisyo, pagsisikap. Pero yung iba namang mga, sabihin natin mayaman din, yung iba ay minana nila sa kanilang mga angkan na talagang noon pa lang mayaman na sila. Pero hindi naman ibig sabihin na porket mayaman ka ay wala ka nang kinikilalang Diyos. Marami din naman mga mayayaman na kumikilala pa rin sa Panginoong Diyos, nagdadasal din sila, nagpapasalamat sila sa mga gantimpalang binigay sa kanila. Pero kahit natin nasasabi yan dahil nga mas lamang kasi yung mga mayaman na hindi na talaga nila iniisip na may Diyos pa, dahil wala naman silang kailanganin pa, wala naman silang hahanapin pa. Lahat ng kasayahan nandun na sa kasino, kung saan na lang, saan lang gustong pumunta. Lahat ng mga gustong bagay nila ay nagagawa nila dahil mas may tiwala sila sa kanilang sariling kakayahan kumpara sa Diyos na hindi nila naramdaman at hindi nila nakikita. Kaya mas lamang yung mga mayaman na hindi na sumasamba, hindi na nangailangan ng pagmamahal ng Diyos dahil nga lahat ay nandun na. Hindi katulad sa ating mga mahihirap na palagi tayong nagdadasal na bigyan tayo ng magandang buhay, iwas tayo sa mga karamdaman, sa mga kapahamakan dahil nga wala tayong sapat na mga pinansyal o anumang meron na mahuhugot natin pagdating sa mga kagipitan dahil tayo ay mahirap nga. Samantalang tayo, kahit anong todo kayod, ay ganun pa rin. Ang buhay natin para bang hindi umuusad. Minsan mas lalo pa tayong naghirap, mas lalo tayong nabaon. So minsan dumating na yung punto na parang sisihin mo na rin ang Diyos dahil ginawa mo naman ang lahat, nagtiwala ka sa Kanya, nagdadasal ka, nagsisikap, pero parang kulang pa rin. Kahit anong gawin na lang, napapaisip ka kung ano ba talagang mga pumaraan na para umunlad. Pero alam mo guys, mas maswerte tayo mga mahirap dahil ang sabi ng Panginoong Diyos, nakasulat sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 23 ay ganito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. So ang tinutukoy doon ay yung mayaman, napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. Pero hindi naman lahat ng mayaman na ay mahirapan talaga makapasok sa langit. Ang ibig sabihin doon,
ay yung mga mayaman na hindi na talaga nakaalala ng Diyos at hindi na kumikilala ng Diyos at hindi na nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya mas madalas kasi nangyayari yun sa mga mayaman. Pwede na lang sa mga mayaman na talagang kahit ang kanilang kalooban ay andun pa rin ang kanilang presensya, kahit wala na silang hahanapin pa, dahil ang iniisip nila ay ang lahat ng pagmamayari nila kung anong meron sa kanila ngayon ay ang lahat na yan ay nanggagaling pa rin sa Panginoon at ipinagkaloob sa kanila. Kaya anin mo naman ang mayaman ka kung hindi ka naman makapasok sa kaharian ng Diyos. So sayang lang, hanggang dito ka na lang. Kayamanang panglupa yung inipon, so hanggang lupa ka na lang. Sayang. Basahin natin sa Marcos 8:36. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So yan po, pag mayaman ang tao, halos lahat ng gusto mo makakamtan mo. Halos buong mundo, lahat ng gusto mo ay mapapasayo, pero mapapahamak naman yung sarili dahil hindi ka na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pagdating sa kabilang buhay na sinasabi doon, pag ikay wala na, no? Pag ang buhay mo ay wala na, yung katawang panlupa ay bumalik na rin sa lupa. Paano naman yung tinatawag na kabilang buhay na yun ang makikinabang ngayong espiritu? So dahil nga hindi ka sisikap na mailigtas ang yung spiritual side, so ang yung pinapairal yung mga panlupa na mga kayamanan, material na bagay, so kawawa talaga. Ganun ang mga mayayaman. Dahil ang kabilang buhay, yung ating kaligtasan sa Panginoong Diyos ay hindi mabibili, no? Walang katumbas na halaga dito sa lupa. Kahit gaano ka pa kayaman, milyonaryo, bilyonaryo ka man, pagdating sa harapan ng Diyos ay pulubi ka pa rin. Dahil wala kang ipon na kayamanan sa langit na hindi kakalawangin, hindi aanayin at hindi nanakawin. So yan ang kulang sa mga tao na hindi nakapag-alala ng Diyos. Basahin natin ang Santiago 5:5. Ganito ang nasusulat. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. So dahil ang lahat ng kailangan nila ay nandyan na, so magagawa nila ang lahat ng gusto nila sa buhay, magpakasaya sila, no? Karangyaan dito sa lupa. Wala na silang hanapin dahil lahat ng kasayahan nila ay nandyan na. No, akala nila hanggang doon na lang ang buhay pala. No, hindi nila iniisip na yung kasayahan na dinanas nila ngayon ay pang material na bagay lang yun. Pero pagdating pala sa kabilang buhay, yun na sinasabing magpapataba sila at parang hayop na sila nakakatayin dahil wala silang magagawa, dahil wala silang pakinabang, wala silang nagawa sa mundong maganda. Hindi nila nasunod ang mga kautusan na iniiwan sa ating Panginoong Diyos dito sa lupa. No, hindi nila nasusunod ang misyon na dapat sundin para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So ganun pala kapag mayaman ka na, no, hindi mo na maiisip. Pwede lang sa makapag-isip kasi marami din namang mga mayaman, inuulit ko nga na hindi naman lahat mayaman ay walang kinikilalang Panginoon. Marami ding mga mayaman na kumikilala pa rin, pero mas lamang yung mayaman na hindi na nakakaalala ng Panginoong Diyos dahil nga wala na silang hahanapin pa. Paano ngayon kung ikaw ay isa sa mga mayaman na katulad din nila? Masisiguro mo ba na ikaw ay maalala mo pa ang Panginoong Diyos? O isa ka na rin sa kanila na makakalimot na rin at doon ka na magsisi pagdating ng panahon na masasabi rin nating huli na ang lahat? So, maswerte tayo na tayo mahirap dahil mapapalapit tayo sa kaharian ng Diyos. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 10. At ito ang nasusulat. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Oh, di ba? Akalain mo? Mas mapalad pala yung taong inuusig, yung mga naghihirap, yung mga nilalait, kung ano man ang tingin sa ibang tao para sa atin. Mas mapalad tayo na tayo mahihirap. Kung ano man ang tingin nila sa atin, hayaan mo sila. Ang importante, kilala mo ang sarili mo at ang Panginoong Diyos mo kung sino.
At alam mo ang pagkatao mo, kung anong klaseng pagkatao meron ka. Hayaan mo sila dahil hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi ko nga, pagdating ng araw, magsisi na lang sila kapag huli na ang lahat. Pero kahit anong sisi, dahil huli na nga ang lahat, wala nang magagawa kundi yung sinasabing hukom. Ang bahala sa kanila kung ano ang hukom para sa kanila, kung saan sila ilalagay, dahil wala ka nang magagawa na magbago pa. O hindi mo na pwedeng sabihin na kailangan mo pang magbago, gumawa ka pa ng tama dahil para ikay makabawi at hindi ka mapunta sa impyerno. Pero dahil nga sabi sa Biblia na kapag huli na ang lahat ay wala na talagang pag-asa pagdating sa hukuman, dahil tinitingnan, ginajudge ang tao ayon sa kanyang mga ginawa dito sa lupa. So ibig sabihin, yun ang tinatawag na huling araw ng paghukom. So ngayon, kung hindi mo iniisip yun, hindi ka pa nagpasya kung ano ang gagawin mo. So wag mong hayaan na darating sa punto na isa ka rin doon sa mangyayari doon sa kanila na huli na ang lahat bago ka pa magsisi. Wala ka na magagawa, hindi ka na makabawi dahil wala nga panahon, dahil huling araw na nga, wala nang kasunod. Paano ka pa makabawi? So mas mapalad tayo dahil palagi nating tinatawag ang Panginoong Diyos, palagi tayong nagdadasal kasama ang pagsisikap. Kahit sabing naghirap tayo, ang naghirap sa atin, ito lang naman yung ating pansamantalang katawan, pansamantalang buhay sa lupa. Dahil hindi naman ito magtatagal, mawala rin ito. Dahil babalik din ito sa lupa, dahil ang ating material na katawan ay nanggagaling din ito sa lupa. Kaya ganun mga kaibigan, huwag nating hayaang mapahamak ang ating kaluluwa doon sa impyerno, dahil pagdating sa hukuman sa huling mga araw ay dalawa lang ang patutunguhan ng tao, doon sa buhay na walang hanggan o sa walang hanggang kamatayan. So saan ka ba roon? Ikaw nang mamimili kung anong gusto mo. Kaya ngayon, magpasya ka na habang hindi pa huli ang lahat. Naghahangad ka pa rin ba ng kayamanan? O sakto lang? Hindi naman masama ang humangad ng kayamanan, pero baka mamaya pag isa ka na sa mga mayaman, ang tanong, makaalala ka pa ba kaya ng Panginoon? Maswerte tayo ngayong mahirap dahil hindi na kailangan paalalahanan tayo ng Panginoon, dahil tayo mismo ang naghanap ng Panginoon para maiyahon tayo sa kahirapan. Kasi ang kabilang buhay ay hindi natin mabibili kahit kung anumang kayamanan dito sa lupa. Basahin natin sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 15, at ito ang nasusulat. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-iingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So nakasulat po yun kapatid sa Biblia, at hindi pwedeng baguhin yan dahil ang lahat nandyan ay totoo at mangyayari. Yan ay nagsilbing babala para sa atin, na para tayo ay maging matuwid at mailigtas ang ating mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, pinagsisihan mo pa ba na ikaw ay mahihirap? Mahirap lang iyong mga angkan at ikaw ngayon ay naghihirap din. Maswerte ka kapatid, tuklasin mo lang. Pag-aralan mo ang pang-espiritual na pag-aaral habang hindi pa huli ang lahat. Mapalad ka kapatid, at narinig mo itong video na to, napanood mo itong video na to. So mag-aral po kayong mabuti sa pang-espiritual na pag-aaral, kasi kung aralin mo lang ang Biblia na hindi mo naintindihan, basa ka lang ng basa, mahalin tulad tayo sa iba't ibang mga relihiyon na puro nagsasabi na silang katotohanan, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagkaisa. So hindi nila naintindihan ang nakasulat sa Biblia, kasi kung naintindihan nila, inaunawaan nila kung anong ibig sabihin, at dapat lahat ng mahawak ng Biblia ay nagkasundo na, dahil alam nila na isa lang ang layunin ng Biblia at isa lang nakasaad. So dahil hindi nila naintindihan, hindi nila napag-aralan na maayos. Kaya ang masabi ko sa iyo, aralin mo ang pang-espiritual na kaalaman, at yun ang tinuturo ng Biblia bilang isang gabay para
matuklasan mo tungo sa buhay na walang hanggan. So, may paaralan po ba na pang espiritual? Meron po. Hanapin mo po ang pang espiritual na paaralan. At yun ang paaralan na may kaibahan sa ibang mga paaralan. Dahil yan ay pang espiritual. Walang pinipili, mayaman ka man, mahirap, bata, matanda, ano man ang estado mo sa buhay. Ay sa pag-aral ng pang espiritual, sa harap ng Panginoong Diyos, ay pantay-pantay po tayo. Mapalad ka kapatid. So, muli, bago ang lahat, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, paki-like na po, pindutin po ang bell button, at pwede po kayong mag-comment dyan sa ibaba para makikita ko po kung ano man ang inyong gustong ipaparating. At para updated po kayo sa aking mga susunod na mga video, huwag po kalimutan ulit mag-subscribe at pindutin ang bell button sa ibaba. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa muli, magandang araw po kaibigan.